Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa lahat. Matagal na po akong taga-pakinig ng channel ninyo. Nagsimula po akong makinig noong panahong naghahanap ako ng masasandalan. Yung mga gabing hindi ako makatulog at gusto ko lang makarinig ng totoong kwento. Doon ko kayo na-discover sa YouTube. Nung una lamang ay napadaan sa autoplay. Pero mula noon ay hindi na ako tumigil sa pakikinig. Parang naging kaibigan ko na rin po kayo. Kahit pa sa online ko lamang kayo napapakinggan. Ngayon naman po ay ako na ang gustong magbahagi ng isang bahagi ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Isang alaala. Mula sa pagkabata na hanggang ngayon ay bit-bit ko pa rin. Ako po si Baste, 37 na po ako sa ngayon. Pero ang kwento ko ay bumalik sa panahon na ako'y 8 taong gulang pa lamang. Noong bata pa ako ay mahilig talaga ako sa mga nakakatakot na kwento. Sa school, sa kalsada, kahit sa mga kwentuhan ng mga matatanda, kapag may inuman, ay nakikinig ako palagi. Tuwang-tuwa ako kapag tungkol sa aswang, kapre at kung ano-ano pang mga bagay na hindi nakikita pero pinapaniwalaan. Pero kahit mahilig ako sa horror ni minsan, ay hindi ko inakalang isa sa mga kwentong yon ang magiging parte ng buhay ko mismo. Nakatira kami noon sa isang lumang barangay sa may San Jose del Monte. Tahimik, maaliwalas at halos magkakakilala lahat ng tao. Hanggang isang araw ay may lumipat na bagong kapitbahay. Isang matandang babae na ang pangalan ay Aling Marta. Hindi siya pala kausap. Kapag makakasalubong mo sa kalsada ay tumatango lamang siya at diretso lamang ang lakad. Lagi siyang nakasuot ng mahabang itim na duster at may nakatalukbong na puting panyo sa ulo. May hawak siyang basket kung minsan. May lamang kung anong tanim o kung anumang hindi ko na inaalam. Hindi ko man siya kilala sa simula ay naku-curious ako sa kanya. Lalo na nang makita kong punong-puno ng halaman ang bakuran niya. May mga halamang gamot makukulay na bulaklak. At may parte pa sa gilid na parang taniman ng kung ano. Sa bahay, sinabi agad ni Mama na wag daw akong lalapit sa kanya. Pero syempre bata pa ako kaya mas lalo akong naintriga. Sa school naman ay naging usap-usapan si Aling Marta. May mga nagsasabing aswang daw siya. Wala raw asawa, wala ring anak. Hindi nakikipag-usap sa iba at laging mag-isa. Sabi pa ng isa kong kaklase, may kakaibang amoy daw ang bahay nito kapag nadadaanan nila. Amoy dugo o malansa, hindi raw maintindihan. Ako naman ay nakikinig lamang at hindi ako naniniwala. Sa totoo lang inaawa pa nga ako kay Aling Marta. Isang hapon habang pauwi ako galing sa eskwela ay nadaanan ko siya sa tapat ng bahay nila. Nakaupo siya sa bangkito. Pinupunasan ang mga dahon ng tanim niya. Tumigil ako at nanood. Ginitian ko pa siya. Mahilig ka sa halaman, iho? Tanong niya. Umiling ako sabay sabing hindi po. Tinitingnan ko lang po yung kulay ng mga bulaklak.
Ang ganda po kasi. Tumawa siya. Gusto mo ng candy? Nagulat ako pero sabay abot niya ng maliit na candy na balot sa kulay pula. Tinanggap ko naman tapos ay inaya niya akong pumasok sa bakuran. Ang sabi niya, may gusto raw siyang ipakita. Sumunod naman ako. Bata ako at parang wala namang siyang masamang intensyon. Pinakita niya sa akin ang isang halaman na may kakaibang hugis. Ang sabi niya ay pwedeng maglaro sa bakuran basta hindi ako magtatanggal ng dahon o mamimitas. Mula noon ay naging pabalik-balik na ako sa harapan ng bahay ni Aling Marta. Tuwing hapon ay dumadaan ako at minsan ay nakikipagkwentuhan siya. Binibigyan niya ako ng candy at minsan naman ay pandikoko. Mabait naman siya. Kaya pag sinasabi ng mga kalaro ko na aswang daw si Aling Marta ay pinagtatanggol ko pa. Hindi mabait yun. Nagbibigay pa nga ng candy sa akin. Pero hindi ko alam kung kailan nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ko. Isang gabi, Papa Dudut, na habang naguhugas ng pinggan si Mama sa labas, ay may narinig kaming matinis at malakas na iyak ng manok mula sa likod ng bahay. Nagkatinginan kami ng kapatid ko tapos ay biglang natahimik. Walang ibang ingay kundi yung patak ng tubig mula sa gripo. Kinabukasan pagkagising namin ay may nagbubulungan na sa labas. Patay yung manok ni Aling Nena, sabi ni Kuya Pedring, isang tambay sa amin. Pinuntahan namin at nakita ko nga ang mga manok. Wala nang buhay. Nakahandusay sa lupa at yung leeg niya ay putol na pero halos wala nang dugo. May kumuha ng dugo, baka may aswang na naman. Narinig kong bulong ng isang matanda. Nagsimulang mag-iba ang tingin ng mga tao kay Aling Marta. Mula noon ay lagi na siyang pinagchichismisan. Siya kasi ang pinakabagong salta sa aming lugar. Ay na si Marta, huwag kang tatabi dyan. Kaninong manok kaya ang susunod? Pero Papa Dudut, hindi pa rin po ako naniniwala. Ayokong paniwalaan, mabait si Aling Marta sa akin. Yun lang ang alam ko. Pero habang tumatagal ay may nararamdaman akong kakaiba. Minsan habang naglalakad ako pa uwi galing sa eskwela, parang may mata na nakasunod sa akin. Kapag dumadaan ako sa tapat ng bahay ni Aling Marta at sarado ang gate, pakiramdam ko ay may tao pa ring nakatingin mula sa likod ng mga halaman. Kinabahan ako pero hindi ko may paliwanag kung bakit. At dahil bata pa ako ay hindi ko rin maintindihan ang mga nararamdaman ko noon. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ako, may naramdaman akong malamig sa paanan ko. Akala ko'y hangin lang, pumikit na lamang ulit ako. Pero kinabukasan ay nakita kong may gasgas ako sa binti. Hindi ko alam kung saan galing at hindi ko rin sinabi sa magulang ko. Baka pagalitan pa ako. Lumipas pa nga ang ilang araw ay may mga narinig akong kwentuhan ng matatanda sa kanto. Sabi ko na may aswang dito sa atin. Yung mga manok namin, isa-isa nang nawawala. Hindi lang manok, yung kambing ni Mang Lando pinatay din. Hindi lang hayop ang gusto nun. Baka bata na ang susunod. At doon ako unti-unting natakot. Lalo na't noong gabing ring yon, habang natutulog ako ay nananaginip ako. May nakita akong babae na kaitim siya gaya ng madalas na suot ni Aling Marta. Nakatayo lamang siya sa tabi ng kama ko. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lamang siya sa akin. Pagkagising ko ay pawis na pawis ako, hinihingal pero wala namang tao sa kwarto. Umupo lang ako sa kama, kinapa ang binti ko. May bago na namang gasgas. Doon na nga nagsimula ang hindi ko may paliwanag na kaba. Sinarado ko na ang bintana ko gabi-gabi. Lagi ako may flashlight sa ilalim ng unan.
At kahit na hindi ko sinasabi sa mga magulang ko ay alam kong unti-unting may mali. Matapos kong makita si Aling Marta nung gabing yon ay hindi na ako mapakali. Sa edad kong 8 taon ay hindi ko alam kung totoo bang nakita ko o nagkamali lang talaga ako ng tingin. Pero malinaw pa rin sa isipan ko hanggang ngayon. May dugo sa labi niya at nakangiti siya habang nakaupo sa tabi ng manok na wala ng buhay. Kinabukasan, kinausap ko agad si nanay. Ma, nakita ko si Aling Marta kagabi. May dugo siya sa bibig tapos may patay na manok sa tabi niya. Pero ang sagot lang ni nanay, baste huwag kang gumawa ng kwento. Baka marinig ka ng mga kapitbahay, matanda na si Aling Marta, huwag mo siyang gawa ng mga ganyang kwento. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipilit ang nakita ko. Pero sa tono ni nanay ay wala akong mapapala. Kaya napilitan na lamang akong itikom ang bibig ko. Mula noon ay hindi na ako lumapit kay Aling Marta. Iba na ang pakiramdam ko. Hindi na yung batang mahilig sa candy ang nakikita ko sa kanya. Hindi na yung bakurang puno ng halaman ang pinaglalaroan ko. Ang naiisip ko lamang ay baka totoo ang sabi-sabi at baka nga totoong aswang siya. At kahit iwas na ako sa kanya ay lagi ko pa rin siyang nahuhuling nakatingin sa akin. Lalo na tuwing hapon. Hindi ko alam kung bakit pero yung titig niya ay may dalang bigat. Hindi nakakatakot na parang multo pero may kung anong pakiramdam na parang gusto niya akong lapitan o kuhanin. Lumalim na ang gabi pero hindi ako makatulog. Lagi ako nakasilip sa bintana ng kwarto lalo na tuwing tahimik na ang mga paligid. Lalo na kapag may naririnig akong mahihinang yabag sa labas. Kapag ganong oras, iniisip ko na lamang si Bungo. Si Bungo yung alaga kong tuta. Maputi, maliit at hindi balbon pero sobrang lambing. Siya lang ang kasabay ko tuwing umaga kapag papasok sa school. Inahatid pa nga niya ako hanggang sa gate. Ng mga panahong yon ay siya lang talaga ang nagpapagaan ng kalooban ko. Pero dumating ang mga linggong sumunod ang bali-balita sa barangay. Nawawala raw yung mga aso ng kapitbahay. Yung kay Mang Romy si Bantay hindi na raw bumalik. Si Kuya Leo yung malaking askal niya natagpuan sa bakuran, patay at ayon sa chismis ay wala nang lamang loob. Kinilabutan ako. Nag-umpisa akong pagbawalan si Bungo na gumala kapag hapon. Hindi ko na rin siya pinapalabas sa gabi. Pinipilit ko siyang matulog sa tabi ko kahit mas gusto niyang nasa ilalim ng mesa. Kapag pinipilit niyang lumabas, niyayakap ko siya ng mahigpit. Kasi sa utak ko ay baka siya na ang susunod. May isang gabi, habang nakahiga ako, narinig ko naman yung mahina at sunod-sunod na yapak sa likod ng bahay. Tumingin ako sa bintana, madilim. Gusto kong tawagin si tatay pero natatakot akong baka isipin na naman nilang nag-iimbento lamang ako. Kaya napapikit na lamang ako ng mahigpit, yakap si Bungo at nagdarasal sa isipan. Nang umaga, bumangon ako kaagad para silipin si Bungo kasi wala na siya sa tabi ko. Nandun siya, salamat sa Diyos at buhay pa. Kumakain ng kanin na may sabaw na nasa mangkok. Pero nung nilapitan ko siya ay hindi siya ganon kasaya na makita ko. Tahimik lamang siya at hindi siya tumatalon o sumusunod gaya ng dati. Hindi ko alam kung may nangyari sa kanya sa labas o baka ako lang ang nag-iisip ng sobra. Habang lumilipas sa mga araw, hindi na lang aso ang nawawala, pati mga pusa ng ilang kapitbahay ay wala na rin. Pero alam ko na may kakaibang nangyayari. Minsan habang naglalaro kami sa kalsada ay binanggit ni Jericho, kaklase ko. Narinig niyo ba yung kay Ate Letty? Yung alaga niyang aso si Jasper. Natagpuan kahapon sa bakuran
Patay. Natahimik kami. Baka kinagat ng ahas, sabi ng isa. Hindi raw, dagdag ni Jericho. Wala na raw laman sa loob. Hindi ba ganyan pag inaaswang? Hindi ako nakaimik. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig. Noong gabing yon ay pinilit ko si nanay na ipatulog na si Bungo sa loob ng bahay. Sinabi ko na rin kay tatay na may naririnig akong kakaiba sa gabi. Pero gaya ng dati sabi lang nila, baka hayop lang daw talaga. Magpa-bless daw kami ng bahay kung kinakailangan. Pero hindi yon ang kailangan ko. Gusto ko lang maniwala sila sa akin. Isang gabi na naginip ako, Papa Dudut. Hindi ko po alam kung dahil ba sa takot o baka dahil sa sobrang pag-aalala ko kay Bungo, yung alaga kong tuta. Sa panaginip ko ay madilim. Tahimik ang paligid. Nasa bubong ako ng bahay namin. Hindi ko alam kung paano ako napunta roon. Pero nandun talaga ako. Nakatayo lang ako tapos ay parang hindi ako makagalaw. Tapos ay biglang lumitaw si Aling Marta, nakasuot pa rin siya ng paborito niyang kulay itim. Pero ang kakaiba, mahahaba ang mga kuko niya. Yung parang matutulis na parang pangkamot sa bakal. Hawak-hawak niya si Bungo. Tahimik lang si Bungo at hindi siya umiiyak. Hindi rin siya nagpapalag. Tinignan lang niya ako na parang humihingi ng tulong. Gusto ko siyang kunin, gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Tapos ay nakita ko si Aling Marta, ngumiti siya. Pero hindi ito yung ngiti na mabait ha. Nakakakilabot. Tapos ay bigla siyang tumawa. Yung tawa niya ang ingay, ang lalim, at ang sakit sa tenga. Parang hindi na siya tao. Hanggang sa biglang bumaon ang mahabang kuko niya sa maliit na katawan ng alaga kong aso. Biglang umiyak si Bungo kasunod ang pagbulwak ng malapot na dugo mula sa kanya. Doon ako biglang nagising. Punong-puno ako ng pawis, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Parang galing ako sa isang masamang lugar. Kinabukasan habang kumakain kami ng agahan ay hindi ako mapakali. Tahimik lamang ako. Hindi ako makatingin kahit kanino at tinanong pa ako ni Mama. May sakit ka ba? Umiling lamang ako. Hindi ko masabi sa kanila ang panaginip ko. Baka sabihin na naman na gumagawa lang ako ng kwento. Pero hindi doon nagtapos, Papa Dudut. Kinagabihan habang nasa loob na kami ng bahay, biglang may narinig kaming kaluskos sa bubungan. Akala ko ay guni-guni lamang pero tumigil kami sa pagkain. Napatingin kaming lahat sa itaas. Tumingin si Papa sa akin, sabay-sabing ako na ang aakyat. Sumilip siya sa bubungan at wala raw tao. Pero may iniwan siyang flashlight doon para daw makita kung may hayop man lang na gumagalaw. Kinabukasan ay sinilip ni Papa yung bubong. May gasgas. Pero hindi basta gasgas. May tila markang pangkamot, 3 linya, diretso at parang kuko. Nagkatinginan kami ni Papa pero hindi na siya nagsalita pa. Ako rin ay hindi ko na lamang inungkat. Kinabukasan maaga pa lamang. Hinahanap na namin si Bungo dahil bigla na lamang siyang nawala. Tinawag ko siya paulit-ulit sa likod ng bahay, sa harapan, sa kalye, kahit sa kapitbahay pero wala siya. Bungo! Bungo! Sigaw ko. Pero walang sagot. Walang yapak, walang tugon. Maghapon kaming naghanap hanggang gabi pero wala talaga. Sobrang bigat ng pakiramdam ko at pakiramdam ko ay may nangyaring masama. Pagkatapos ng ilang araw habang dumadaan ako sa tapat ng bahay ni Aling Marta ay may naaamoy akong kakaiba. Amoy panis, mabaho at mapakla. Lumingon ako sa gilid ng paso sa harapan ng bahay niya at may nakita akong maliit na bote. Parang garapon, may laman yon. Maliit na bagay na kulay pula at malambot. Hindi ko na kailangan ng matinding imahinasyon, puso yon at maliit.
Hindi ko alam kung puso ng hayop o kung ano paman. Umuwi akong tulala at hindi ako nagsalita buong gabi. Hindi ko na rin hinanap pa si Bungo. Nang sumunod na araw naglalakad ako papunta ng tindahan nang makasalubong ko si Mang Using, matandang lalaki sa kanto. "Hoy Basde," sabi niya, "kumusta na yung alaga mong aso?" Umiling lamang ako. "Nawala na po." Tumahimik siyang saglit tapos ay napabuntong hininga. "Alam mo ba, hindi ka nag-iisa. Nung bata pa ako, may narinig na kaming kwento tungkol sa isang babaeng itim na tumitira dito sa lugar na ito. Sabi nila tuwing 3 taon ay bumabalik siya. Hindi siya matanda noon pero laging nakasuot ng itim. Laging tahimik at laging may nawawalang hayop at bata kung minsan." Hindi ko na pinatapos si Mang Using at sapat na yung sinasabi niya. Hindi ko alam kung anong totoo pero simula nang nawala si Bungo, simula nung panaginip, simula nung nakita ko yung parang puso ay hindi na ako naging kampante. Hindi lang ito simpleng takot, pakiramdam ko ay sinusundan ako. At ang mas masakit ay walang naniniwala sa akin. Hanggang isang gabi na bumabagyo noon. Yung tipong ang lakas ng hangin at parang gusto nang tanggalin yung bubong namin. Walang kuryente, madilim sa buong bahay. Ako naman ay nasa kwarto. Nakadungaw sa bintana kahit madilim at alam mo yung pakiramdam na gusto mong makita kung may tao sa labas. Pero ayaw mo ring makakita. Ganon ako. Bigla ko napaatras at nakita ko si Aling Marta. Nakatayo lang sa labas, nakatingala at wala siyang payong. Basa yung suot niya pero nakadiretso lang ang tingin sa kwarto ko. Parang matagal na siyang nandun. Napakapit ako sa kurtina. Napasigaw ako. "Ma, si Aling Marta." Dumating si nanay at tatay sa kwarto. Tinuro ko kung saan siya nakatayo at wala na. Walang sino anumang tao pero sigurado ako nandun siya. Hindi yon imahinasyon lang. Kinabukasan nagdesisyon si tatay na pumunta kami sa kabilang baryo sa albularyo roon. Matanda na yung albularyo pero malakas pa rin. Pinaupo kami at tinanong agad kung ano ang nangyari. Kinuwento namin ang lahat. Tahimik lang yung albularyo habang nakikinig tapos ay nagsalita siya. Abay, hindi siya ordinaryong tao. Napatigil kami. Ang babae na yan ay may lahing itim. Hindi lang basta matanda, isa siyang tagapagmana, mangkukulam na aswang. Pakiramdam ko ay nanigas ang buong katawan ko at ayaw ko sanang maniwala pero lahat ng nangyayari parang nagtutugma sa sinasabi niya. Sabi pa niya, may gusto raw sa akin si Aling Marta. Hindi basta gusto bilang bata, kundi gusto niya akong gawing alay. Hindi ko lubos maintindihan noon kung ano ang ibig sabihin ng alay, basta ang sabi ng albularyo, kailangan akong protektahan. Binigyan niya ako ng asin, hindi yung normal na asin sa kusina, kundi pinahiran daw ng langis at may asin. Binigyan din niya ako ng buntot pagi at itim na panyo. Lahat yun ay kailangang ilagay sa ilalim ng kama ko at sa pintuan tuwing gabi. Wag na wag daw akong aalis nang walang suot na panyo sa bulsa ko. Pag-uwi namin, ginawa namin ang lahat ng bilin. Nilagyan ni nanay ng asin ang bintana, pinto at ilalim ng kama ko. Nakasuot din ako lagi ng itim na panyo. Pero kahit may proteksyon na, hindi pa rin po ako mapakali. Gabi-gabi ay gising ako at nakikinig kung may kaluskos o kung anong kakaiba. Hanggang sa isang gabi, habang tulog na ang lahat, may narinig kaming malakas na kalabog sa pinto sa likuran. Bumangon si tatay, dala ang isang bat. Sumilip ako mula sa hagdanan. Si nanay sinundan si tatay, may dala namang flashlight. Pagbukas ng pinto ay wala silang nakita. Pero may malakas na amoy, mabaho at parang sunog na balahibo. Kinabukasan ay nakita namin yung asin sa sahig at may sapin ng bakas ng paa na pabalik palabas. Pero kakaiba. Hindi normal na hugis. Hindi mo alam kung paaba ng tao o paa ng hayop.
Kinabahan si tatay, sinigurado niyang papalitan ulit lahat ng proteksyon. Ako naman ay mas naging maingat. Hindi na ako lumalabas mag-isa. Hindi na rin ako dumaraan sa harapan ng bahay ni Aling Marta kahit umaga. Ayoko makasalubong siya. Pero isang madaling araw, habang lahat ay tulog ay bigla akong nagising. May narinig akong tunog sa may sala. Para siyang mga yabag. Mabigat, dahan-dahan. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko pero bumangon ako at sumilip mula sa pinto ng kwarto. Kitang-kita ko sa ilaw ng kidlat, may tao sa sala. Nakatalikod siya pero alam ko kung sino siya. Si Aling Marta. Nakayuko siya at parang may kinakalawkaw sa bag niya. Lumapit pa siya sa pintuan namin papunta ng kusina pero biglang nadulas at napasigaw siya. Nagising si tatay, sumigaw din siya at sino yan? Biglang nagwala si Aling Marta at tumakbo palabas. Naiwan sa sahig yung asin, buwaghag na. Pero napansin namin na may naiwan din siyang bakas. May kaunting dugo. Tumawag si tatay ng barangay. Kinaumagahan, sinamahan kami ng tanod papunta sa bahay ni Aling Marta. Wala siya, sarado na ang bahay niya. Pero sa harapan ay may mga paso na basag. At amoy pa rin ang luma at mabahong singaw na alam naming siya lang ang may ganon. Tinanong ng mga tanod yung ibang kapitbahay at may ilan na ring nagkukwento ng kakaibang nararanasan. Meron daw bata sa kabilang kanto na biglang nagkasakit sa hindi malaman na kadahilanan. May isang manok ulit na nakita sa bubungan. Yung isang matandang lalaki sa likod ng bahay ni Aling Marta sinumpong ng sakit sa puso bigla. Walang malinaw pero lahat sila ay natatakot na rin. Doon ko lang naisip na hindi lang pala ako ang pinupuntirya, pero bakit ako yung sinusundan? Simula noon ay mas naging mahigpit si tatay. Bawal na akong lumabas kapag madilim na. Lagi akong may dalang panyo. Lagi ring may asin sa paligid ng bahay pero kahit may ganon ay hindi pa rin ako panatag. Sa loob-loob ko alam kong babalik pa si Aling Marta. Simula noon ay naging sensitibo na ako sa paligid. Minsan kahit sa Maynila na ako nakatira at matanda na kahit may naamoy ako malansa o naririnig ako na tahol ng aso ng sobrang lakas. Bumabalik pa rin sa akin ang gabing umuulan, brown out tapos ay nakasilip ako sa bintana. Hanggang ngayon Papa Dudut, 37 na ako. Pero hindi pa rin ako nakakatulog ng mahimbing kapag may bagyo at tahol ng aso sa labas. Otomatikong bumibilis ang tibok ng puso ko. Napapatingin ako sa mga sulok ng bahay. At kahit alam kong safe na ako, yung pakiramdam na baka may nakasilip naman sa bintana ay hindi nawala. Pero alam ko, hindi ako galit. Sa totoo lang ay nagpapasalamat pa nga ako sa nangyari. Kasi kung hindi ko yon naranasan ay baka hanggang ngayon ay puro kwento lang ang tingin ko sa mga ganitong bagay. Hindi ko matututunang rumespeto sa mga bagay na hindi ko naunawaan. At higit sa lahat ay natuto ako maging mapagmatsyag. Hindi lahat ng nakangiti ay mabait. Minsan, yung pinaka-kalmado, yun ang pinaka-delikado. Papa Dudut, salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko ang kwentong ito. Hindi ko inaasahang maisasalaysay ko ito ng buo pero ngayon ay nailabas ko na. Parang gumaan kahit papaano. Sana'y makatulong ito sa ibang tagapakinig na maging mas maingat, maging mas mapag-obserba, at matutong makinig sa instinct nila. Kayo ba? Meron ba kayong mga kwentong aswang sa inyong barangay o lugar sa probinsya? Maraming salamat po Papa Dudut. At sa mga nakikinig, kung may nararamdaman kayong kakaiba, huwag niyong bastang isantabi lang. Minsan ang mga kwento ay hindi lang basta kwento. Minsan ay parte ka na pala. Lubos na gumagalang Baste. Alam mo Baste, minsan hindi natin agad naunawaan ang mga nangyayari sa paligid natin, lalo na kung bata pa tayo. O kung ang kinakaharap natin ay labas na sa normal nating pang-araw-araw na buhay.
Pero ang mahalaga ay natuto tayo at gaya ng sinabi mo, hindi lahat ng kwento ay gawa-gawa lang. May mga karanasan talagang mag-iiwan ng baka sa buhay natin at minsan takot, minsan aral at minsan nga trauma. Sa mga tagapakinig natin, sana ang kwento ni Baste ay maging paalala na huwag basta-basta ipagkibit balikat ang mga kakaibang nararamdaman. Pakinggan natin ang kutob at higit sa lahat ay huwag tayong mawala ng respeto sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Maging mapagmatsyag pero manatiling bukas ang isipan, hindi para maniwala agad kundi para matutong makiramdam, magtanong at maging ligtas. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po'y mahanap po ninyo ang Kaistorya Horror YouTube channel. Narrated by Jason Steele and produced by Papa Dudut. At ang Papa Dudut family na kung saan ay kami po ay namimigay weekly ng papremyo. Papaano? Silipin niyo po yung Papa Dudut family YouTube channel. Para mas mabilis niyong mahanap, tingnan niyo po yung homepage ng channel na ito. At andun po ang mga link na mga channel na binanggit ko. Maraming salamat po. At mag-ingat po tayong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.